Okay mga ka-agri, mayong hapon, magandang hapon po. So ito po yung isang nakita natin na dieback po, no? Malaki na siya, namumunga na, and then namatay. Ano po yung kausa niya? So kung titingnan po natin, wala siyang hindi tingnan mo yung puno, hindi siya inatake ng stem borer, no? Pero sa disease po, inatake siya ng disease, which is tinatawag na po stem rot disease, no? Caused by I think Phytophthora, no? Family species. So makikita niyo po ito mga ka-agri, itong sa ilalim po patay na po, fully infected na po siya palibot na, palibot na po, fully infected na po siya. Wala na, ito na lang po yung naiiwang healthy na po, healthy po na trunks, no, or sanga. So paano po ito mabubuhay dahil palibot na po ng pinakapuno niya ng po, infected na po siya ng hindi na po, patay na po ito yan. So ito po yung isa sa mga problema po sa kakao kung hindi maagapan kaagad. Sana po noon pa ito, nung na-detect na ito, dinahandahan na po na tanggalin siya, i-treat siya, no? Scrape yung mga infected part, tapos pwedeng sunugin po siya, tapos lagyan po ng fungicide, applyan ng fungicide. So ito po, or bactericide, ito po, patay na po talaga ito. Sayang po, no? So it's isa po sa mga problema ito ng kakao po, no? Kung hindi maagapan, mamamatay po talaga siya kasi napalibutan niya na po halos lahat po na infected na po ng ng disease po. So yan, sayang, no? So ang po nito is papatanggal natin, pabubunutin natin ito, tapos susunugin natin ito para hindi na po siya mag spread pa sa iba. Ayan. So yung makikita po nyo dito sa palibot niya is ipil-ipil, saging, no, and other kakao, no? Yan po siya. So bigla lang po siya naging nag-dry up yung dahon niya. So akala ko nung una ay stem borer, yung pala stem rot disease po. Yan po siya. So yun pa po mga ka-agri. So wala na po itong kundi magre-replant na naman. Okay, so thank you po.